Alright mga kaibigan, nandito po tayo muli sa ating reclamation, Hull Zone, Maynila. Yan. At nakikita po natin ang ating mga barko dito ng China at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtatambak. Ayan po, nakikita po ninyo, no? Ang laki na po, ang lawak na po ang kanilang naitambak. Ayan na nakikita po natin parang barge dyan, no? At maraming napakahabang hose. Yan po ang pang-dredging natin at yan po ay naghuhukay ng mga buhangin papunta dito sa tambakan na yan. Ayan, ang laki na po, ang lawak na po ang kanilang naitambak. Nagdugtong na po yung pinagtatambak ng barko at pinag-dredgingan ng ating barge nandyan. Ngayon, nandyan sa ating harapan. At dito sa kabila ay nandyan yung mga tugboat. Yun po ay sumusuporta dito sa mga hose na yan. Ang hose na yan ay nanggagaling po yan sa laot at makikita po natin mamaya may barko po dyan sa pinakadulo. Yun po ang nag-guide doon sa ilalim ng dagat. Ayan po, nakikita po natin mga barko nandyan, no, sa paligid. At itong nasa harapan po natin ay tuloy-tuloy lang po ang kanilang pagtatambak. Kanina pa yan, mahigit 2 oras na po yan nagtatambak at hindi pa naubos-ubos ang laman ng barko na yan. Ayan mga kaibigan, tunghayan po natin kung paano ginawa ng ating Ferdinand Idralin Marcos ang kanyang reclamation noon at hindi ko lang alam kung ganito pa rin ang sistema. Ayan, napakalaki po ang kanilang ginagawang reclamation dito sa may likod ng seascape mga kaibigan. At napakalinaw po ng ating tubig. Nandito po ako sa ibabaw at nakikitungtong lang po ako dito sa construction worker. Ayan. Ayan po ang ating dredging, yung boat na yan. Mamaya po makikita po natin yan kung anong klaseng trabaho ang kanyang gagawin. Ayan po, pagmasdan nyo mabuti. At sa baba po, nandyan po ang mga kasamahan po nating vlogger. Ayan, nag-aantay rin sila. At yung mga building doon sa dulo ay ang Mall of Asia po yan. Malapit na po tayo dito sa may Mall of Asia. Yung tinatawag ika nga MOA, no? Ayan po, nagbubuga na po ng tubig, no? Ang ating dredging machine. Ayan. Napakalakas po ang kanyang buga ng tubig mga kaibigan. Ngayon hindi ako nakakita na meron palang ganitong pang dredging na panghukay doon sa ilalim ng dagat. Tapos yung pinaghukayan, itatambak nila sa mga dapat itatambak yung mga buhangin kung saan dapat itatambak mo. Ayan, nakikita po natin, napakalakas po. Yung gilid na yan, yun po ang nila, yung natapos nung isang araw. Napakalawak na po nung, grabe. At gumagawa po sila nito ay mga bandang hapon na madalas yan. Wala po sa umaga. Ayan, may bako po doon sa pinakadulo. Yun po ang nagpapantay ng mga buhangin sa mga tinambak po ng ating mga barko dyan. Ayan mga kaibigan. Ang lakas po ng buga po mga kaibigan. Grabe. Narinig po natin yung tunog ng mga bato. Mga malalaking bato po yan. Di po mga maliliit na bato po yan. Mamaya po, pag maabutan natin, patunghayan po natin kung ano kalaking mga bato ang lumutang dyan sa harapan ng ating pinagbubugahan ng tubig, mga kaibigan. Grabe no, ang lakas. Maya-maya po, ay magkulay itim po yan. Sa ngayon ay kulay puti pa lang yung ang ating tubig, yung binubuga dyan. Pag nagkulay itim yan, ibig sabihin, mga buhangin na po yung mga nilalabas niya. Ayan po, medyo umiitim na po siya ng konti. Ayan mga kaibigan. At panoorin lang po natin hanggang sa dulo po mga kaibigan. Okay, maraming salamat. What's this? Ang lakas po mga kaibigan, yun no? Sinasahod ng global pay, may bonus pa sa... Walang kahirap-hirap po, tayo lang po ay gagastos dito na pan-diesel dito sa makina na to. Grabe, lakas ng buga niya. At nakikita po natin yung tubo dito na kulay itim.
para hindi siya lumayo dito sa ano, ang mga tugboat ninyo sa gilid ay ginawang stopper po para hindi gumalaw ang ating mga tubo. Yan ang mga tubo nandyan. Para yung pagbuga dito sa tubig, dito sa likuran ay stable lang po para hindi na dideform yung ang pagsipsip ng mga buhangin sa gitna ng laot mga kaibigan. Nagkakaroon siya ng ganitong panambak. Itong lawak dito, nakikita nyo, kaya po akong gumagawa nito, itong pang-bridging natin.